Kahit gano'n kagaling magbenta. Malamang kahit babae ka, benta-benta mo, no? Malamang kahit babae ka, may balbas ka na, hindi ka pag-global ang basa. Kakabenta. May technique. Ano yung mga technique? Number 1, meron kami tinatawag na group sales. Sabihin nyo, group sales. Group sales. Saan galing yung sales mo? Sa Grupo. group. Yung points ng lahat ng grupo mo, counted sa'yo. Kaya madaling ma-promote kung magre-recruit kayo. Number 2, no time frame. Walang deadline ang promotion. Bahala kayo kung gaano nyo kabilis o kabagal gusto kunin ang mga posisyon na to. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, 2012 ngayon, 2013, umataw ka, ginawa mo yung best mo. 2013, nilapitan mo lahat ng lalapitan mo, nilakasan mo yung logo, nagalok ka ng nagalok. Sa buong 2013, ginawa mo yung best mo, humataw ka, naka 1 point ka. Best na yan. 2014, inulit mo lang, 1 point ulit. Kada taon, 1 point lang. Good news, after 10 years, 10 points ka na. Silver executive ka na, 10 years ka. Palakpak naman kayo, huwag kayo ganun matagal, ha? Tagal. Number 3, no demotion. Ano yung no demotion? Pag nakuha nyo na itong mga posisyon na to, hindi na namin kayo dinemote. Kunwari, naging GA ka, hindi ka na babalik sa GA kahit anong mangyari, kahit bumaba pa benta. Pag naging GA ka, hindi ka na babalik sa SE. Pag naging SE ka, hindi ka na babalik sa distributor. Pag naging distributor ka, wala ka nang babalikan, yan ang pinakamababa. Pangina ka sunod. Bakit? Sa In Global, puro promotion, walang demotion. Ha? Last! Tapos na ako. Number 4, no pass up. Ano to? Maraming mga tao pag nakita networking, like me, 17 years ago. When I saw the business, sabi ko maganda yan. Unfortunately, ang unang pumasok sa isip ko, paano kung hindi ko kaya? Paano kung hindi ako magaling? Paano kung hindi ko linya? Paano kung hindi talaga ako madaldal? Ang ganda sana, kaya lang hindi ako marunong. Pwede ba mangyari yun? Meaning maganda yung negosyo, pero yung confidence mo sa sarili mo, hindi ganun kataas kasi depende sa contact mo. Pero dahil sa no pass up, pwede ka pa din. Ano ba yung no pass up? Halimbawa, ikaw to. Nakita mo, ang ganda. Sabi mo, ang ganda nito. Ang tagal ko naghahanap ng opportunity dito sa Taiwan. Bibili ako ng global package na yan. Binili mo. Pag bili mo, yakap-yakap mo pa. Yayaman na. Taxi ka pa uwi. Tinanong ang taxi driver, in Chinese, saan tayo? Sabi mo, payaman na. Tapos pag-uwi mo, kain ka lang, shower, nangarap ka ng bahay. Bahay mo, may swimming pool. Mga ganun pangarap ba? Yung swimming pool nga lang sa sala. Tapos may kotse ka, kulay itim, Mercedes, walang tint. Kasi may kurtina. Tapos may backup, banda. Karwahe pala. Grabe ka mangarap. Tapos pag-uwi mo, tutulog ka na. Nung medyo nakukuha mo na yung tulog mo, bumalik na diwa mo. Ay! Magre-recruit daw. Dalawa. Ay nagkataon, dadalawa lang talaga kaibigan mo sa A and B. Problema, kamamatay lang ni A, kaya sige na lang. Tapos bigla mo naalala, ay, mahihain nga pala ako. Hindi nga pala ako madaldal. Mahina lang loob ko, hindi ko nga pala linya. Meaning, lahat ng problema, bigla mo naalala. Tapos tinitignan mo yung global package mo, bakit ba ako bumili-bili nito? Para ako nabudol-budol. O ngayon, ano, hindi ka madaldal, hindi ka marunong, konti kaibigan mo, mahihain ka, pwede ka pa rin ba? Yes! Bakit pwede ka pa rin? Kasi ganito yan. Ikaw yun. Ikaw yung mahihain, ikaw yung hindi madaldal, ikaw yung walang time, ikaw yung medyo hindi linya to. Pero, pwede ka ba makarecruit na mas magaling sa'yo? Yes! Pwede ka ba makarecruit na mas madaldal sa'yo? Yes! Ikaw hindi madaldal. Yung narik mo, lintik, dumaldal, natutulog na, dumadaldal pa. Ikaw mahihain. Yung na-recruit mo, kapal ng mukha. Kahit sino nire-recruit pagpunta sa trabaho. 1-5. Pwede ba mangyari yun? Pwede ka ba makarecruit na mas magaling sa'yo? Mas maraming contact kesa sa'yo? Mas kapani-paniwala mo ka kesa sa'yo? Pwede ba yun? Pwede ka ba makarecruit ng katulad ni Jun Bulawin? Alam mo, pag lumaki grupo nung na-recruit mo, kahit isa lang, pag siya naging global ambassador, ikaw na nag-recruit, automatic global ambassador na rin. Maganda. Bakit maganda? May tsamba eh. Kung makachamba ka,
Nakatisod ka ng mas masipag sa'yo. Tama ba? Eh kung I'm sure nangyari kay Fernan yan when he, sino ba ni-recruit mo? Ako. Ikaw ba naka-recruit kay Nag-up ko yan pangalan to, Glenda. Ni-recruit ni Fernan si Glenda. He doesn't know, si Glenda, sila mag-asawa, traditional businessman. Traditional na mga couple dito sa Taiwan. May remittance center, meron silang canteen sa taas, etc. Ni-recruit ni Fernan. Hindi niya alam, interesado, si Glenda ngayon ang nag-invest para magkaroon ng opisina dito sa AIM Global Taiwan. Pangalawa, inisip pa ni Fernan magiging interesado ito mag-asawa? Hindi. Bakit? Inisip niya may mga negosyo na to eh. Inisip niya meron ng kinikita to, maganda na kinikita dito sa Taiwan eh. Pero ano ginawa? Shinare lang niya. Kasi ang lesson dito, hindi mo masasabi kung anong iisipin ng recruit mo pag napakita mo na yung negosyo. Huwag kayong mang-judge. Huwag mo sasabihin, ay, ayaw nito. Huwag. Ang may karapatang magsabi lang kung ayaw nila o hindi, sila lang kasi utak nila yon. Hindi mo pwedeng akuin yung iisipin nila. So, ang trabaho mo, share ka lang na mag-share. Along the way, baka makahanap ka ng isang Pilipino dito na naghahanap talaga ng pagkakakitaan kasi malaki ipon niya, gusto niya nang umuwi sa Pilipinas para magnegosyo. Pinakita mo to. Nabaliw. Nabaliw dahil alam mo yun, talagang uwi-uwi na siya. O lumaki grupo mo sa Pilipinas, may grupo ka dito. Ano ginawa mo? Nag-recruit ka lang. Anything can happen. It happened to me 16 years ago, 17 years ago. Sabi ko sa kaibigan ko, June, ano gagawin ko para yumaman ako dito sa networking? Dalawa lang ang ibinilin sa akin, which is ibibilin ko sa inyo ngayon. Ano yung dalawa na yun? Sabi sa akin, Jurgen, mag-recruit ka. Pangalawa, pag-aralan mong mabuti to. Attend ka ng attend. Sabi ko, June, yun lang, yayaman na ako. Alam mo sabi sa akin? Pag-uwi ko, hindi ako makatulog. Kasi sa loob-loob ko, ang daling yumaman. Pag-aralan, mag-recruit, yayaman na ako. Eto na. Yung pag-aralan, madali. Kasi pare-pareho lang to. Lintik, ang mahirap pala yung pag-recruit. Ang daming ingenyerong Pilipino. Oo daw, hindi pala. Stress daw, hindi dumadating. Lalo na nung araw, walang cellphone. Ang hirap nung walang cellphone, alam mo ba? Kasi pag sinabi sa'yo ng prospect mo sa landline, para magkita tayo, 5:00 at tapat ng Pizza Hut. Sabi ng prospect mo, okay, Pizza Hut. Dadating ako doon, 5:00. Naghihintay, mga 6:00 na, wala pa. Mahaba na leeg ko, 7:00, wala. Yung pala, na-Indian ka na. Hindi mo malalaman. Hindi ka tulad ngayon, alam mo kung darating o hindi. Pag tinext mo, where are you? Pag sagot sa'yo, o hindi sumagot, hindi na darating yan. Tama? Tara, usapan nyo dito. Nasaan ka na? Hindi sumagot, alam mo na malabo yun. O kaya sumagot man, ang sagot, where are you? Sabi mo. Sabi sa'yo, who you? Hindi na darating. Ha? Clear? Yes. Alam mo, ilan na na-recruit ko? 1 buwan? 100. 100 na tao ang na-recruit ko. Kaklase, kaopisina, kamag-anak, 100 plus. 1 month. Hindi ko malimutan yan. Bakit? Sa 100 na na-recruit ko, alam mo ilan ang nag-sign up? 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. 3 lang! Alam mo, ito masakit. Una kong paycheck, una kong komisyon, 1 buwan, 1,253 centavos. 1,253, 90 centavos. Naawa pa, may 90. Malaki, maliit? Malaki. Malaking kahiya ng inabi. Nakakahiya. Malaking kahihiya. Sabi ko sa opisina ko, yaman tayo dito, magkano check it? 1, 2, ikaw na lang. Hirap. Pati nanay ko, pinalalayas na ako sa bahay na. Pinanay ko, tigil-tigil namin networking. Balik ako sa sponsor ko, sabi ko, Jude, pare, ka na. Hirap pala nito. Sabi sa akin, bakit? Tingnan mo, check ko, 1, 2 lang. Sabi sa akin ni June, ano ka ba? Okay lang yan. Ako nga, 700 lang. So na yung masmasan ako. Pero balik na naman ako sa kanya. Pero sabi ko, June, tingnan mo naman nare-recruit ko. 100 nakausap ko. 3 lang ang member ko hanggang ngayon. Ngumiti. Sabi sa akin, maghanap ka pa. Ngumiti rin ako. Wala na ako mahanap. Ilalayan na ako ng mga kaibigan ko ako, June. Dati nung ako'y papasok sa opisina namin sa PNOC, pag ako papasok, nakikipag-alubiyong pa sa akin sa opisina ko. Nung nagdi-networking na ako, pag ako'y papasok na, palayo na sila. Buti ko lumalayo lang, bumubulong pa. Ayan naman si networking.
Sabi ko, Jun, para ako may ketong Jun. Sabi ko, lumalayo na ako, opisina ko. Gumiti yung kaibigan ko. Okay lang yan. Nakangiti lang, tinatapik ako. Meron pa ako isang recruit dati. Sa lahat ng recruit ko, yun lang ang pumapalakpak. Sabi ko sa loob-loob ko, eto na. Pagkatapos, sabi ko, pare, okay ba? Sabi sa akin, oo, okay. Ano, join ka? Alam mo, sabi sa akin, hindi, ikaw muna. Sabi sa akin, pag mayaman na daw ako, hindi ko lang masabi, paano nga ako yayaman? Ayaw mo masumama. Pinanghirap minsan sa mga recruit natin, di ba? Sasabihin ng recruit mo, pag mayaman ka, paano nga ayaw mo nga? Ano yun? Ang kulit eh. Down na down ako. Sabi ng kaibigan ko, pare, okay lang. Nakangiti pa. Ako down na down, siya okay na okay. Sa pikon ko, sabi ko, bakit ka ba okay na okay? Down na nga ako. Sabi sa akin, tingnan mo to, Georgia. Nung nire-recruit pa kita, naniwala ka kagad sa akin. Sabi ko, hindi. O di okay lang yan, nakakarma ka lang. Sabi ko, nakakarma lang pala yan. Nakakarma ako. Pero yung sinabi niya sa akin yun, doon naglinaw yung isip ko na, oo nga, no, kung wala naniwala sa akin before. Ako nga dati, hindi naniwala. Naniwala lang ako na may kotse na eh. Tama? So, sabi ko, siguro normal lang na hindi rin ako paniwalaan. Tinuloy ko pa. Buti na lang tinuloy ko kasi after 2 months, from 1,000, 11,000 na yung paycheck ko. Pwede na. Pero lumaki ako on my 3rd month. Pumunto ka network ko eh. Pangatlong buwan ko, alam mo magkano paycheck ko? 56,000 pesos plus. Ang sweldo ko sa trabaho ko, 18,000. Sweldo ko, part-time sa AIM Group, sa networking. Part-time, 56. Full-time, 18. Parang may mali. Eh kahit grade 2 tanungin mo na malaki, 56, 18. Eh, 56 talaga sa... Nung nakita ko, laki, balik ako sa boss ko. Sabi ko, boss, magre-resign na ako. Sorry, you're fired. Alis ako. Full-time na ako. 56, naging 80 plus, naging 100 plus, etc. After 11 months, I was driving my brand new car. Imagine, 21 ako na. 21 years old, I was driving my car. Hindi ako marunong mag-drive. Pero biro. Sabi ng yung nag-aaral ako doon na sa kotse ko. Pero sabi ng kaibigan ko sa akin, Georgian, magandang problema yan. At least may kotse ka, ikaw lang marunong mag-drive. Ang dami dyan, ang galing mag-drive, kotse. Tama ba? Nung nagka-kotse ako, binilikan ko yung mga hindi naniwala sa akin. Gusto kong sagasaan ng mga walang yan. Eh, biro. Binalikan ko para ipakita meron na akong prueba. And true enough, unti-unti na silang nag-join. 21 ako nung sumama. Bago ako mag-22, I was driving my car. At the age of 23, I earned my first million. 24, pabalik-balik na ako sa Amerika. All in all, after about 14-15 years, 7 naging sasakyan ko. May 2 akong condo sa atin, isang townhouse. Every year, we go to the States for a vacation. And I honest to tell you, financially free na ako because of it. Because of network marketing. Ano ako dati? Dati ko akong Johnny Cruz sa atin, working student. Wala rin kaming pera before. Kaya nga, ngayon, na ganito yung buhay ko, masasabi ko sa inyo na masarap may pera. Ang mahirap na mangyayari, ang pinaka-problema sa lahat, yung pera, eh, kung paano mo hanapin at paano mo babayaran yung mga bayarin mo. Kasi hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Ang mahirap sa pagiging mahirap, ang hirap niya. Ang hirap maging mahirap. Masarap yung may pera. Alam ko kasi hindi naman masama yung pera. In fact, if you have money, you can do a lot of good things. Tingnan nyo sa Pilipinas, pag may bagyo, pag may nasalanta, may disaster, may calamity, sino yung mga unang tumutulong? Yung may pera o wala? Yung may pera. Sino yung unang nagdodonate? Yung may pera o wala? Ladies and gentlemen, believe me, that's why you have to work hard to really get well or to really, have a good life, to be really prosperous kasi masarap yung may pera. Kaya nga lagi ko sinasabi kung nananaginip ako ngayon, ayoko nang magising. Kung may gigising sa akin, papatayin ko talaga. Kasi iba yun eh. And masarap yung you don't have to worry for your future anymore, especially may mga anak dito. Ang hirap nung lagi mong iniisip pag malaki na yung mga bata. So ladies and gentlemen, this can be your vehicle, opportunity, your avenue to go to your dreams. Hindi madali, pero uulitin ko, lahat ng bagay na may value, pinaghihirapan ko siya. We are here to help you. Our infrastructure is in place. Tutulungan namin kayo kung paano nyo mapapalaki yung negosyo nyo dito. Ako, first hand from my team, training team, and from the management, I came here para makita, makausap kayo kung ano pang support ang pwede namin ibigay sa AIM Global Taiwan. Para lalo hong lumaki ang grupo dito. In fact, ang swerte nyo kasi nasa pioneering stage pa lang ang Taiwan AIM Global. Meaning, ang sarap mag-network dito kasi hindi pa lahat ng tao alam ang AIM Global.
Ang mahirap dito pag mag-join ka, tapos lahat ng Pilipinong makakasalubong mo dyan sa Chumli, may dala ng kit. At tapos sasabihin mo, join na ako, ang dami na. Mahirap yun. Maganda yung habang nagsisimula pa lang, mag-join ka na. Kasi sa pagputok ng AIM Global dito, ikaw ang unang-unang makikinabang dahil ikaw ang mag-join sa lahat. Kaya pag-aralan niyo kung mabuti, dito matatapos ngayong araw na to ng ganito lamang. You're coming here tonight has a purpose. You're coming here today has a purpose. You're coming here today is not an accident. It's a matter of destiny. Alam nyo, hindi natin alam dito kung sino sa inyo yung gabi-gabi na nanalangin na magkaroon ng pagbabago ng buhay. Baka ito na yun. In my belief, I'm not a very religious person. I'm not a very spiritual person. But I can tell you na God answers our prayer. Not personally, kasi nakakatakot yon. But God answers our prayer in terms of avenues, people, events, and circumstances. Hindi natin alam kung sino dito yung gabi-gabi na, naghahanap ng magandang opportunity para magkaroon din ng pagbabago yung buhay. O hindi mo alam kung ano magiging direction mo in 2 to 3 years. Kasi lalo na kahapon, I was talking to a group of ladies down in Taichung yesterday, and I was speaking to about 50 girls, 90% girls. And niloloko ko sila, sabi ko sa kanila, you have to think about yourself. You know why? Because habang tumatagal, lalo na sa mga single, sabi ko sa kanila, whether you like it or not, habang tumatagal, merong tinatawag na law of diminishing value. Nagdi-diminish ang value mo. Tama ba? Pag ikaw 28 na, single ka pa, sa atin, tapos wala ka pang boyfriend, nako. Mahirapan ka na. Tama ba? Tama ba ako? Tama. Lalo na sa Maynila ngayon, ang mga lalaki sa Maynila ngayon, ang gusto nila mapangasawa, yung mga, alam niyo, survey, sinawa na survey yung mga single sa Metro Manila. Ang gusto ng mga lalaki ngayon, ang mapapangasawa nila, kumikita rin o kaya nagtatrabaho. Gone are the days na ang gusto ng lalaki, nasa bahay lang ang babae, ngayon di na. Gusto nagtatrabaho. So, pag mga 28 ka, di ka pa stable, girl ka, nako, pababa na value mo. Hindi ako nagbibiro. Ano ibig sabihin? Pero mag-iba usapin. Mag-iba usapin. Pag single ka, tapos mapera ka. Mag-iba usapin. Ha? Pag may pera ka, na 28 above ka na, tumataas pa value mo. Mag-aagawan ka. Mag-aagawan ka ng mga group ng mga boys. Ha? Kaya lalo na sa AIM Global dito, pag may pera ka, nako, maniwala ka. May side effect lang. Mahirapan ka rin ligawan ng iba kasi ang unang iisipin, ako, ang hirap ligawan niya, mas mayaman pa sa akin. Kaya siyempre, pipiliin mo yung mas mayaman sa'yo. Tama ba? So ladies and gentlemen, this can be your future. I'm not telling you to resign. Ang sinasabi ko, may kamag-anak kayo sa Pilipinas, lumalaki ang AIM Global sa Philippines. Baka hindi pa kayo makarecruit sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, baka ibang tao pa makarecruit, sayang. Na dapat, nasa isang grupo lang kayo. Kung kayo na nandito sa Taiwan, tatawagan nyo sila para mag-attend ng seminar doon, na pag nagustuhan nila, maging downline nyo sila para magkatulong-tulong kayo. Ang laki ng possibility ganun, baka may kamag-anak kayo sa ibang grupo pa mapunta. Kaya pagkatapos ngayong gabi, share this opportunity. Kung saan ang probinsya nyo, kausapin nyo ako mamaya, ituturo ko kung saan ang ating product center sa probinsya na yon para mapapunta nyo yung kamag-anak nyo doon. Kasi sayang. Kasi ulitin ko yung pagpunta nyo ngayon, hindi aksidente to. Destiny to. Before I even end, let me tell you this story para malaman nyo na destiny to. May isang lalaki na in the name of, tawagin na lang natin siyang Pedro. Si Pedro is a very faithful guy, very spiritual, very religious, and every day, he prays to God. One day, unfortunately, Sendong came. And Sendong, talagang binayo niya ng binayo yung lugar nila Pedro. Unfortunately, tumataas ang tubig. And the barangay, nag-send na ng signal, ng notice, na kailangan magkaroon na ng mass evacuation. Ang unang dumating to the rescue of Pedro, isa pong barangay pump boat. Sabi sa kanya, Pedro, sumama ka na, tumataas ang tubig. Delikado tayo. Ano sabi ni Pedro? Hindi ako sasama. I have strong faith in God. God will protect me and my property. So Pedro stayed. Pray pa rin siya. Tumaas ang tubig. Alam nyo, hanggang bubong na ng bahay. Dumating, alam nyo kung ano rescue na? Navy na. Sabi sa kanya, Pedro, tumataas ang tubig. Sumama ka na, delikado tayo dito. Ano sabi ni Pedro? No, I will keep praying. God will rescue me. I have faith in God. He will rescue me and protect me. So hindi siya sumama. Last, taas na ng tubig. Alam nyo, nasa na si Pedro? Nasa poste na ng Meralco.
Dumating, alam niyo, helicopter na to the rescue. Sabi sa kanya, Pedro, last na to! Sumama ka na! Sabi niya, no! I have strong faith in God. God will answer my prayer. Umalis ang helicopter. To cut the long story short, namatay si Pedro. And because he was so faithful, he went up to heaven, yung soul niya. And he confronted God. He asked God, God, ba't ganun? Araw-araw ako nagpe-pray. Mihingi ng tulong niyo, pero hindi niyo ako sinagot. At the time that I needed you most, wala kayo. Alam mo, sabi sa kanya, paano wala? Mababa pa yung tubig. Nagpadala na ako ng barangay para i-rescue ka. Pero hindi mo pinakinggan. Hindi pa ako nakontento doon. Yung hanggang bubong na yung tubig, may pinadala pa rin ako. Hindi pa ako nakontento doon. Nung nasa poste ka na ng Meralco, may pinadala pa ako. Don't blame me. So God sends the opportunity. Parang ngayon, di ko